So John 14:6, ang sabi ng Panginoon, I am life, among other things. That Jesus is life, that He's the giver, sustainer, reviver of life. One of the Lord's friends, Lazarus, died. And that caused a lot of stir, lots of sadness, and it has become legend kung anong ginawa ng Panginoon sa kamatayan ng kaibigan niya na si Lazarus. Ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, the fall and rise of Lazarus. Heavenly Father, thank you that you are a God of life, and you care for us, and you love us, and that your Son, Jesus, is giver of life. Nawa, Panginoon, sa aming paglapit sa inyo, ang aming mga spirito maging masigla. Revive our spirit, revive our bodies, our minds, our emotions, so that we may be ready, alert to receive blessings from you. Buksan niyo pong aming mata at tainga, makarinig, makakita kami ng katotohanan, at kami umalis na may baon na pagpapala, pagpapalakas, gamot, buhay galing sa inyo. Kayo ang siyang manaig ngayon sa aming buhay, kayo po ang manguna. Take over, O God, lead us, teach us, preach to us. In the name of your Son, Jesus, we pray with confidence. John 11, verse 1. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Itong magkakapatid na ito ay laging nauungkat sa New Testament. Napakalapit nila mga kaibigan ng Panginoon. Apparently, they were orphans. Kasi hindi naman nababanggit ang mga magulang nila. So silang tatlo na lang natira sa buhay. At very close ang magkakapatid na ito. Now, there was a problem. Lazarus was sick. Nung araw po, ang mga may sakit, kadalasan nagkakasakit din hanggang mamatay na. Because medicine was not a developed science, very few people could afford the ministrations of those who were trained to take care of the sick. Mostly mayayaman lang nakakapagpagamot at napakakonti pa ng alam nila nun sa siyensya. Kaya kadalasan, pag malala ang sakit ng tao, halos tanggapin mo na ang kanyang magiging wakas kamatayan. John 11:3, so the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Pangalawang tao ito na tinawag na very specifically mahal ng Panginoon, isa si John the Beloved, the disciple. At ito isang kaibigan niya si Lazarus. Sabi niya, yung minamahal ninyo, the one that you really care for, is sick. So the sisters interceded. Siyempre, Eastern communication yan. Ibig sabihin nun, puntahan, gamutin, pagalingin. Hindi lang yun info, I'm sick. Pag sinabi mo, I'm sick, sa atin man mga Pilipino, ibig sabihin dalawin mo ako. Hindi mo lang ini-inform yung tao na may sakit ka. Pag meron kayong mutual friend, sinabi mo, may sakit yung kaibigan natin, ibig sabihin dalawin mo, hindi lang to inform. So the sisters interceded. John 11:5-6, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Yet when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Isang katakataka na kilos ng Panginoon nung mabalitaan niya na ang matalik niya at minamahal na kaibigan ay may karamdaman, hindi siya pumunta agad, gayong kailapit-lapit naman ng kanyang kinalalagyan, 2 araw pa ang lumipas. Jesus took his time. It's what you might call Jesus time. John 11:17, on his arrival, finally when he came, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. So nung nabalitaan niya, nagpatagal pa siya, nagbiyahe pa siya patungo, nung dumating siya, 4 na araw nang nailibing ang kaibigan niya. Naramdaman niyo na ba yan? Naranasan niyo na may dadalawin kayo tapos biglang namatay na pala. Hindi niya na madadalaw ng buhay kasi namatay. Lazarus died. In fact, Lazarus got very dead. Patay na siya kasi 4 na araw na. John 11:20-21. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Malayo pa lang si Jesus na balitaan na ni Martha na paparating, sinalubong na niya ang kapatid niyang si Mary na natili sa loob ng bahay nila. At ang kauna-unahan niyang ibinulalas nung makita niya si Jesus, kung sana dumating lang kayo sa oras, hindi dapat namatay ang kapatid ko. If only you had arrived on time. Yung mga tao, ganun din ang kanilang sinabi. Ang dami niya nabuhay, tapos itong kaibigan niya, hindi man lang niya nagawa ng paraan. So the sisters and the people blamed Jesus in a way dahil
na-delay siya. It could also be read as a statement of faith na kung nandito ka lang, hindi mamamatay. Pero alam niyo naman, Eastern communication, yung mga unpleasant messages, hidden. Dapat hanapin mo kung anong tunay na sinasabi. John 11:23, Jesus said to her, "Your brother will rise again." So Jesus gave them a promise. Jesus gave them hope. Sabi niya, babangon siya muli. Huwag kang mag-alala. There was hope, and there was going to be meaning behind all that had happened. John 11:28-29. And after she had said this, she went back and called her sister Mary aside. "The teacher is here," she said, "and is asking for you." When Mary heard this, she got up quickly and went to him. John 11:32-36. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." So pareho sila nang iniisip. Everybody was thinking of the same thing, that Jesus could have saved Lazarus had he come on time. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. "Where have you laid him?" he asked. "Come and see, Lord," they replied. Jesus wept. Then the Jews said, "See how he loved him." The shortest verse in the Bible, 2 words, Jesus wept. But it meant a whole world of meaning. Nanangis siya, umiyak siya, sobrang pag-iyak ang ginawa ng Panginoon dahil mahal niya ang kanyang kaibigan. Jesus was moved to tears. And he was moved by tears. He was not only moved to tears, he was also moved by tears. The tears of Mary, the tears of Martha, the tears of everyone else who was mourning. Jesus really loved Lazarus very much. John 11:38-39. Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. "Take away the stone," he said. "But Lord," said Martha, the sister of the dead man, "by this time there's a bad odor, for he has been there 4 days." Ganun na lang ang lungkot na dumating sa Panginoon at lumapit siya sa bunganga noong kuweba na pinaglilibingan at kaugalian na lang na maglibing sa mga kuweba. Yan pong Israel, maraming lugar yan na parang chalk yung lupa. Pag kinutkot mo, makakagawa ka ng kuweba. Hindi mahirap hukayin. So marami mga tombs by hillsides, inuuka lang nila o kaya natural, pinapalaki na lang. Tapos yun ang kanilang libingan. Binabarahan nila ng malaking-malaking bato para huwag mapasok ng mga aso at mga kung ano-anong hayop, yung mga bangkay sa loob at yung mga amoy nila huwag umalingasaw palabas. It was meant to keep the dead inside, and it was meant to keep those who are living outside. It was just a stone, but it was a world of division. It provided a great divide between death and life, between the living and the dead. Strangely, sabi ng Panginoon, buksan nyo. Iurong nyo ang bato. Para namang hindi niya alam yon, lumapit sa kanya si Martha. 4 na araw na pong patay. Siguradong napakabaho na. Wala namang embalsamo nun eh. So inililibing agad ang tao at saka talagang aamoy agad yun. 4 na araw na po nakalibing. Sobrang baho pag binuksan natin. So the sisters were concerned with bad odor. Jesus was concerned with a much bigger agenda. But of course, the people were not into it. They were clueless. So the sisters were thinking about bad odor. They did not want to open the grave. Once more, Eastern communication, it meant, let's not open it. Sabi lang, mabaho na po. John 11:40-41. Then Jesus said, "Did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God?" So they took away the stone. Sabi, pambihira naman kayo, ang dalas-dalas ko kayong kasama, tinuturuan. Hindi nyo pa ba natandaan ang mga itinuturo ko na ang nananalig ang makakakita ng luwalhati ng Diyos? Ang naiisip nyo amoy, ang naiisip nyo bangkay. What I have in mind is fragrance. What I have in mind is life.
And if you believe, you're going to behold the glory of God. So tinanggal ang batong nakatakip sa bunganga ng maliit na kuweba. John 11:43 to 44. Jesus called in a loud voice, "Lazarus, come out." Suspense. Pinalalabas yung nailibing 4 na araw na ang nakalipas. Ang inililibing po noon, binabalutan nila ng tela. Hindi malayo sa itsura ng mga mummy sa Egypt na binabalot nila ng linen. Pagkatapos tinatakpan nila yung mukha ng mga tela, kung ano-ano, balot na balot ang patay. So, pinalabas itong nailibing na. Verse 44, the dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. This scene would repeat. This time, Jesus would be inside the tomb. Mauulit ang eksenang ito eh. Pero nasa kabila ng bato si Jesus, siya yung nasa loob. Siya yung binalot ng tela. Siya yung babangon. Pero mag-isa siyang bumangon. Hindi siya pinabangon nung nandun sa labas. The power came from within. But that makes for another telling. So kagilagilalas, walang humihinga, walang gumagalaw, inaabangan kung may lalabas doon sa kiyungib. And sure enough, Lazarus came out. Nakabalot pa, nakatali-tali pa ng mga tela. Nakakatakot na itsura yun. Kaya naging nakakatakutan yung balot ng puting kumot eh. Ito yung pinagmulan, yung binabalot kasi ng mga puting tela ang mga patay. No? At sabi ng Panginoon, Jesus said to them, "Take off the grave clothes and let him go." Tanggalin ninyo yung mga damit na pangburol. Tanggalin ninyo yung mga tela na pantakip, pantali. So Jesus called Lazarus out of the tomb and into life. Salita lang ni Jesus, nabuhay ang patay. Ganon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa niya, "Come out, rise and be here." Hands and feet wrapped in clothes that were meant for the dead, the living man went out of the tomb. And then Jesus commanded that Lazarus' grave clothes be taken off. Tanggalin. And that Lazarus be set free to move. Paano ka naman gagalaw kung balot-balot ka nitong mga puting tela na ito? Yaman din lamang at sabi ng 2 Timothy 3:16, "All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and straining in righteousness," etc. Then, hanapin natin kung anong itinuturo sa atin. All of this now is useful for teaching, for rebuking, for correcting. So what can we learn? And what can we benefit from this story? So let's talk about ourselves. Fast forward 2,000 years more or less, the fall and rise of our very own Lazarus. Now Lazarus is treated as symbol because now Lazarus is your loved one or yourself. Tulad ni Mary at Martha o ng mga kapitbahay, meron din kayong kapatid, meron din kayong mahal sa buhay, kamag-anak, kasambahay, kapitbahay, na patay. Nakalibing, 4 na araw na. At maaari, hindi sila yon, kundi ikaw mismo kapatid, patay din. Maaring tayo yung Lazarus na yon eh. Maaari ding mga mahal natin sa buhay. Pero bago siya namatay, you're Lazarus today, or you could be sick. Could your loved one or you be physically or emotionally sick? Sometimes even spiritually sick. Lahat tayo, kandidato maging Lazarus. Kasi lahat tayo nai-infect ng buhay eh. May dumadating ng mga mikrobyo sa buhay natin, mikrobyo sa puso, mikrobyo sa espiritu, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Nawawalan tayo ng ganang mabuhay, ganang kumain, humihina ang ating katawan, nawawalan tayo ng sigla. There's a Lazarus in your immediate social circle. It could even be you. Sabi ni Job 5:6-7,
For hardship does not spring from the soil, nor does trouble sprout from the ground. Yet man is born to trouble, and surely as sparks fly upward. Sabi ni Job, observation ko, hindi naman tumutubo ang problema mula sa lupa tulad ng mga halaman, pero ang tao hindi maubos ang problema. Lagi siyang may sakit. May nagpapahirap sa kanyang katawan, sa kanyang isip, sa kanyang emosyon, sa kanyang espiritu. Lagi na. Napapahinga siya sandali, pero mamaya binabalikan na naman siya. Merong mas malala ang dating, merong konti lang, pero laging merong panganib na yun ay lumala at ikamatay niya. Job 40:1, man born of woman is of few days and full of trouble. Sabi niya, ang iksi ng buhay, tad-tad pa ng problema. Sabi ni Job. Kaya ang tao, maraming dalahin, kandidatong maging Lazarus. So what should we do? Like Mary and Martha, we should intercede. Magsabi ka, Lord, the one you love is sick. Kung meron kayong mahal sa buhay, malapit sa inyo, may sakit. Physically, emotionally, spiritually, ilapit nyo sa Diyos. Magsabi kayo. Tulad ng ginawa nila. James 5:15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. And then just like those people that we have read about, keep believing, though God seems unmoved and God seems late. Nagmamadali sila, nag-aagaw buhay yung kanilang kapatid. Lagi silang nakatingin sa bintana, dumating na ba? Paparating na ba? Walang dumating na Jesus. Madalas sa buhay natin, ganun ang nararamdaman natin eh. Ito na yung problema, ito na ang bigat na wala pa rin tayong nababalita ang tulong mula sa Diyos. Kaya kuminsan, ibig-ibig na rin nating magtampo. Ibig-ibig na rin nating magduda. Kaya sila, nung dumating si Jesus, na ipahimakas nila yung paghihinanakit, kung dumating lang kayo sana, hindi namatay. Psalm 42:9-11. I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why must I go about mourning? My bones suffer mortal agony. Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Sabi niya, Diyos ko, nilimot niyo na yata ako. Dasal naman ako ng dasal, lapit ako ng lapit. Ba't ang bigat pa rin ang pakiramdam ko, ang lungkot ko pa rin. Mahirap pa rin ang kalooban ko, hindi ako mapakali, balisa pa rin ako. Pero sabi niya, teka nga ba, teka sarili ko, bakit ka nga ba ganyan? Bakit ka gulong-gulo? Ilagay mo ang iyong paningin sa Diyos, ituon mo ang iyong pansin sa Kanya ka umasa. At sigurado magkakaroon ka ng dahilan para purihin siya. Is God ever late? Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Lagi kang nadidinig ng Diyos. Don't worry if you're heard or not. Pero iba yung timing niya eh. Iba yung paraan niya. At madalas ang hiwaga ng Diyos, hindi niya ipinapaliwanag. Kaya kailangan ng tao manalig. Kailangan siya huwag bumitaw kahit ano nangyayari. Kaya nakita nyo, nung namatay na yung kapatid, nung dumating si Jesus, welcome pa rin. Dapat sana, huwag nyo na i-welcome yan. Useless na, namatay na eh. Pero hindi naman sila bumitaw. Bagamat tao, may konting paghihinanakit, may konting alalahanin, pero nanaig ang kanilang pakikipagkaibigan kay Jesus, nanaig ang kanilang pananampalataya. Just like Lazarus, brothers and sisters, every day, people die. And I don't mean physically. Hopes, dreams, emotions die. Romance dies. Friendship dies. Maraming namamatay sa ating pagkatao araw-araw. Namamatayan ka ng pag-asa, namamatayan ka ng mga pangarap, tinatabangan ka sa mga mahal mo sa buhay, naglalayo ang mga mag-asintahan, nagkakagalit ang mga magkakaibigan. Every day, a certain part of us dies. People are troubled. People are worried. People are neglected. And people are forever burdened with suffering and frustration and failure. Parang si Naomi. Meron siya mga anak na lalaki.
Naaasahan ang kanyang asawang lalaki. Nang ibang bayan sila, umasenso doon. Nagkaroon ng asawa ang kanyang mga anak. Subalit namatay ang kanyang asawang lalaki at namatay din ang mga anak niya na lalaki. Ang natira, dalawa niya manugang. Nagkahirap-hirap ang buhay nila. At nung siya'y umuwi sa kanyang sariling bayan, matapos ang matagal niyang pangingibang bayan, umuwi siyang walang asawa, walang anak, walang ari-arian, bit-bit lang niya yung mga problema. Hindi siya nakilala ng mga tao dahil tumanda siya. Nagtaka mga tao, ito ba si Naomi? Siya ba si Naomi? Uy, Naomi, ikaw ba? At sabi niya sa Ruth 1:20, don't call me Naomi. She told them, call me Mara, because the Almighty has made my life very bitter. So niya, umalis ako dito ng masaya, dumating ako malungkot. Umalis ako na may mga lalaki sa buhay ko, asawa, mga anak, ngayon, byuda ako. Huwag niyo na akong tawagin Naomi, na iba ang takbo ng buhay ko. Tawagin niyo na lang akong pait. Kasi puro kapaitan ang uwi-uwi ko ngayon. Nangyayari yan sa buhay ng tao eh. Sometimes in a flash, you could experience a reversal. Dati kang mapera, maulad ang negosyo mo, bigla ka nalugi, nawala. Ang saya-saya nyo dati, nung kasintahan mo, nag-asawa pa kayo at lahat-lahat, tapos ngayon, wala kayo. Tatalik yung mga magkakaibigan, ang ganda-ganda ng samahan nyo, tapos biglang wala. Nangyayari sa buhay. Sabi niya, pait ang akin ngayong dinaranas. Nangyari yan kay Naomi. Nangyari yan doon sa magkapatid ng ulila. Nangyayari yan sa lahat sa atin. What can we learn from this story? That sometimes people blame God. They blame others, they blame themselves, they blame things. Humahanap ng iba't ibang mga masisisi. Don't do this. Kung kayo man ay namatayan o may namamatay sa inyong kalooban, cry out because God hears. Nakita nyo, nag-iyakan yung mga kapitbahay, nag-iyakan yung magkakapatid, nabagbag ang loob ni Jesus. At siya man ay umiyak na rin. So, iiyak nyo yan sa Diyos. Ilapit nyo sa Diyos ang inyong nadarama. Hindi natin kailangan maglihim sa Kanya. Hindi natin kailangan humanap ng kanino dadaing. Lagi tayong nadidinig ng Diyos. Kahit hindi natin laging nadidinig ang sagot niya. At lagi siyang lumalapit, pumupunta sa atin, bagamat yung timing na gusto natin, hindi naman laging ganun ang timing niya. So cry out to God, hope in God, and if God gives you instruction to improve your life, obey God. Sinabi na ng Panginoon, tanggalin niyo yung bato, mga ngatuwiran pa sila, pero sumunod din naman. Tinanggal din yung bato. Psalm 34:17, the righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Death could be the natural outcome of illness. That's why medication and healing and restoration is important. May namamatay kayong pag-ibig sa inyong asawa, ay ipagamot nyo agad dyan sa Diyos. Buhayin nyo agad. Mahirap naman, asawa mo tas hindi mo mahal. Mahirap yun. Kasi, sinumpaan mong mamahalin yan eh. Tsaka nandyan din naman yan eh, di mahalin mo na para enjoy. Kasi hindi mo mahal. Hindi mo mahal halimbawa yung biyanan mo, hindi mo mahal yung nanay mo, hindi mo mahal yung kapatid mo. Eh kahit ano naman gawin mo, nandyan din sa buhay mo yan eh. Di mahalin mo na lang. Mga kasama mo sa opisina, kapitbahay nyo, yung mga hindi mo naman pwedeng tanggalin talaga sa buhay mo, pag-aralan mo na lang talaga mahalin. At kung yung mga relasyon, nasusugatan, gamutin agad. Narurumihan, linisin agad. Huwag nang patagalin. Tulad nung tumagal, namatay yung Lazarus. Mabuti na mabuti kung paghimalaan ka. Huwag pinapatagal ang mga bagay na hindi masarap, hindi masaya, hindi maganda, hindi maluwag sa kalooban. Pahirap yan sa sarili at nilalaso natin ating mga sarili, pati ang ating mga mahal sa buhay. Kaya ang hatol ng Panginoong Jesus sa mga nabibigatan, nahihirapan, Matthew 11:28, come to me, all of you who are weary and burdened, and I'll give you rest. Of course, that rest comes not only in form of pahinga, it comes in the form of restoration and healing. Healing from God, especially to illnesses of emotions. Maring buhay ang ating katawan, pero pinapatay tayo ng galit. Pinapatay tayo ng selos, ng inggit.
our emotions can kill. More than bullets, more than daggers, more than poison, your emotion will kill you. And the kind of emotion that you evoke in people near you can kill them as well. Pwede tayo ang maging biktima, pwede tayo ang mangbiktima, pero tayo may pananagutan sa isa't isa. The important thing is that ill feelings have to be healed. Pag meron kang nadarama sa iyong puso na hindi masarap, hindi masaya, hindi maluwag, hindi maganda, kailangan mo yang bunutin, kailangan mo yang ipagamot. Do not nurse ill feelings. Huwag patagalin sa puso ang inis, galit, puot, selos, inggit, dahil papatayin ka niyan. Buhay ka, humihinga, pero pwedeng patay ka. Wala ka nararamdaman, manhid ka, hindi ka masarap kasama, hindi ka sweet, hindi ka nice, edi patay ka nun. Wala ka ng mga signs of life. That's why broken relations have to be mended and restored. Or the relationship itself dies. Nakakalungkot pag nangyari sa mag-asawa lalo. Na namatay na. So do not prolong estrangement. Do not prolong separation. What other lesson can we glean? That God gives hope, that God gives promises, and that God heals. Ano ang ministry ni Jesus? Matthew 4:23 to 24. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Physical, emotional, spiritual illnesses, ginagamot ng Panginoon. At siya nun, ay siya pa rin ngayon. God is the same yesterday, today, and tomorrow. One thing that we should learn is that Jesus loved, and up to now loves, individual persons. Marunong ang Panginoon magtangi, kumilala, magmahal ng mga individual na tao. Jesus loves your loved ones. Jesus loves you. And Jesus also loves your enemy. Pare-pareho tayong minamahal ni Jesus. John 15:9, as the Father has loved me, so have I loved you. Love does great and mighty things. Bakit pinabangon si Lazarus mula sa kamatayan? Kasi mahal eh. Mahal ni Jesus. Pag nagmamahal ka, marami kang gagawin para sa minamahal mo. At yung pagmamahal, maraming nagagawa. Maraming naaakyat, maraming natatawid, maraming napapagaling. God's love for your loved one and for you can do wonders. So let our love do wonders for people. Meron kayong mahal sa buhay, paghimalaan nyo. Gawan nyo ng himala. Yung himala na kaya ng tao. Yung sakripisyo, pagbibigay, pagpapatawad, pagmamahal, atensyon, na kayang ibigay na isang nagmamahal, ibigay nyo. Nagpapagaling yan. Ibang magpagaling ang pag-ibig. So kung meron kayong minamahal, that's how you minister. You empower them, you give them what you can, you heal them, you become a nurse, a doctor, an inspiration, a caregiver. Let your love heal, resurrect, and give back to life to your loved ones. Love is action. Love is not an idea. Love should not be a noun, it should be a verb. Love does things. Love works. Love loves. And when you love people, they heal. Mga mahal natin sa buhay na nabigo, kung minamahal mo, gumagaling yon. Ilang exam na, hindi pumapasa, pero minamahal mo, gumagaling yon. Lagi silang nare-reject, tinatanggihan ng mga tao, pero pag tinatanggap mo, niyayakap mo dahil mahal mo, gumagaling yon. Ibang magpagaling ang pag-ibig. Ibang magbigay ng buhay. Kahit sa nag-aagaw buhay, sa naghihingalo o sa namatay na, tulad ng ginawa ng Panginoong Yesus. Love heals. But learn from the story. If you want cure, healing, restoration, if you want resurrection for your loved ones or for yourself, do not be stopped by odors.
Sabi ni Martha, mabaho na po, wag na nating gawin. Maraming baho ang dapat buksan para mapagaling. Maraming sugat ang puno-puno ng mga nana na kailangan mo nang tanggalin ng takip. Mahapdi, makirot. Pero pag nilinis, tsaka lang gagaling. Maraming mga problema ang daisan na nating magpanggap na lang tayong wala doon, pero kailangan nating harapin para natin malutas. Maraming mga bagay na masasakit pag-usapan, masasakit gunitain, pero kung gusto nyo talagang pagalingin, huwag takpan, buksan. Tulad ng ginagawa ng mga tao noong unang panahon. Alam nyo, nakikita niya sa mga paanan na tahagdan ng templo, nandun lahat yung mga may sakit. Hindi naman lahat yun, nag-aantay ng himala. Noong unang panahon, dinadala ng mga tao ang may sakit nila kahit mayayaman. Yun ang mga tinatawag na beggars at the temple gates. Hindi lahat yun nagpapalimos ng pera. Pero nandun sila, may mga takip ang mga sakit. Pero pag may mga dumadaan ng mga tao na sa kanilang pagtingin ay isang pantas, isang propeta, isang makadiyos na tao, tinatanggal nila yung mga takip ng pasyente. At nasa ganon, makita nung dumadaan. At kung siya ay isang marunong na manggagamot, makapaghatol siya ng lunas. Masasabi niya, eto ang sakit na yan, ganitong gawin mo. At yan po ang nasa introduction ng No Limit Angel ni Jose Rizal. Sa niya, sinulat ko ang nobelang ito, isang cancer ng ating lipunan na marapat na lang sana itakpan, pagpanggapan na hindi nakikita. Subalit tulad ng ginagawa ng mga pantas noon na inihahanap ng lunas ang mga karamdaman, dinadala sa mga pintuan ng templo at pag may dumadaang marunong ay binubuksan, nakakahiyaman o masakit sa paghahanap ng lunas. Ito ang gagawin ko, sabi ni Rizal, sa mga kapintasan ng ating lipunan. Tatanggalin ko ang takip upang maihanap ng lunas. Ano ba ang mga pinoproblema natin? Ano ba ang mga hinahirap natin sa buhay na tinatakpan na lang natin? Hindi na yun malulutas kahit kailan. May mga miyembro tayo ng pamilya at may mga nakita pa ako na may mga miyembro ng mga pamilya na hindi sila tulad ng karaniwan. Iba ang itsura, iba ang kulay ng balat, iba yung bone structure, para mga palaka na nakahiga ganyan sa lupa. Hindi nila inilalabas sa bisita, nandun lang sa dilim, namumutla na, lalong lumalala ang mga pakiramdam. Tinatakpan ang problema dahil may amoy. Pagka meron tayong mga members ng family na hindi sila karatulad ng iba, hindi sila laging normal tulad ng iba, tinatago natin, kinukubli, nagpapanggap tayo hindi totoong nangyayari yon dahil may amoy. Meron tayong mga kapintasan, hindi tayo marunong magbasa, hindi tayo marunong mag-pronounce, hindi tayo marunong magsalita, so magpipipipihan na lang tayo. Hindi natin bubuksan para malutas kasi may amoy. Kanya-kanyang baho. Bawat pamilya may baho. Bawat tao meron. Pero kung ang gagawin yung policy, sabi ni Martha, mabaho, huwag na lang natin buksan. Hindi babangon si Lazarus. Pero sabi ni Jesus, anong baho-baho? So solve natin ito. Buksan ang bato. If you want healing in your life, do not be stopped by odors. Do not be stopped by appearances and squeamishness. Mga kasalanan. Kailangang harapin. Buksan ang malalansang sugat. Linisin para gumaling. Tulad ng taong may ketong. Alam niyo mga may ketong nung araw, hindi kayo pwedeng pumasok sa bayan, nakatira kayo sa malayo, baka may mahawa eh. Pasensya kayo, nagkaketong kayo, pero hindi kami dapat mahawa. So mamatay na lang kayo lahat dyan, huwag niyo kaming ihawa dito. Hindi sila nakikihalubilo. Pero nabalitaan ng mga tao ito si Jesus. Naglabasan doon sa madidilim na kuwebang tinitirhan nila. Mga uka-uka ang mga pisngi, kinakain ng sakit ang laman nila, naka-expose sa mga buto. Pero wala na silang mga pag-asa. Nabalitaan nila si Jesus. Hinarap nila ang ayaw nilang harapin, yung katotohanan. Sila'y binabato ng mga tao. Pag lumalapit, layo ka, unclean. Pero paano ka gagaling kung hindi ka lalapit kay Jesus? Matthew 8, 2-3. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. Immediately he was cured of his leprosy. Kung dinaan mo sa hiya, nakakaya naman, wag na. Wag na, di bali na, wala na akong pag-asa. Yun ang talagang lubos ka nang namamatay.
May Diyos, may pag-asa. Kailangan lang gumawa ka ng paraan. Lumapit ka. Willing ka dapat na buksan yung mabaho. Willing ka na ma-expose. Willing ka na mahirapan. Yun ang paraan. Yung babaeng dinudugo, ilang taon na dinudugo, naubos ang pera sa pagpapagamot. Lumapit kay Jesus. Palihim na humawak sa laylayan ng kanyang damit. Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit niya. Gagaling ako. Pero bawal sa kanila ang makahipo ng kapwa-tao kasi meron silang dugo, dinudugo sila. May monthly period lang nga, considered unclean. Ito pa, taon na dinudugo. Kaya nung sabi ng Panginoon, lumabas ang kapangyarihan mula sa katawan ko, sinong humipo sa akin? Takot na takot yung babae pero inamin, ako po. Sabi niya, huwag ka na matakot. Galing ka na talaga. Umuwi ka na. Gumawa ng paraan para mabuhay. Mga kapatid, pag hindi pa kayo pinapatay ng Diyos, huwag kayo magpakamatay. Gumawa kayo ng paraan para lalo kayo mabuhay kasi binubuhay pa kayo eh. Hindi pa gusto. Kung gusto ba naman Diyos sa patayin kayo, andali. Tik, patay na kayo nun. Hindi kayo pinapatay, huwag kayo magpakamatay. At lalo naman, hindi naman pinapatay yung asawa niyo, huwag yung patayin. Di ba? Huwag kayo papatay ng sino man. Ang Diyos ang may hawak ng buhay. Habang ikaw pinapahiram ng buhay, ang duty mo, buhayin ang sarili mo. Gumawa ka ng paraan, lakasan mo yung loob, kapalan mong mukha mo kung kailangan, pero dapat kang gumawa ng paraan. Huwag kang mahiyain, huwag kang maselan, huwag yung may amoy na po. Walang mangyayari dyan. Kailangan lutasin. Do what it takes to get cure. Do what it takes to get healing. Huwag ka maarte, o maselan, o ma-pride, at huwag ka na magpatagal-tagal. Kasi baka lumampas yung deadline. Di ka na nga mabuhay pa. If you love, give life. May mahal kayo sa buhay. Binubuhay niyo ba o pinapatay? Meron siyang talent. Ayaw niyo siyang pagbigyan. Yung gusto niyo ang dapat masunod. Pinapatay niyo yung tao. Meron kayong anak, ganun yung talent. Pinipili niyo iba yung pag-aralan kasi mas madali makakuha ng trabaho. Pinapatay niyo siya nun. Patayin niyo mga mahal niyo sa buhay, papatayin niyo rin sarili niyo. Minsan sa sobra natin pagmamahal, sinasakal natin ang mga tao. Di na sila makahinga sa higpit ng inyong yakap. Ang tunay na pagmamahal, nagpapalaya. Roll away the stone. Kasi nakalibing eh. Marami tayong mahal sa buhay, nakalibing. Nakalibing sila sa inferiority complex nila, nakalibing sila sa kanilang nakaraan, nakalibing sila sa kanilang guilt, at hindi mo naman pinapawalan dahil mabaho. If you love, set free. Tulad ng ginawa ng Panginoon, pinabangon, pinalabas sa libingan ang mahal niya na si Lazarus. Gaano karami sa mga mahal niyo sa buhay ang totoo ay inililibing niyo? O ayaw niyong bumangon, gusto niyo nandun lang. Very importantly, Jesus calls people to life. Sabi niya, Lazarus, come out. John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Buo, masiglang buhay ang gusto ng Panginoon para sa bawat isa. At sobrang kompleto ang pagmamahal ni Jesus. Pinabangon na niya mula sa kamatayan, meron pa siyang ibinilin. Because Jesus wanted Lazarus freed from the grave clothes so that he'd be free to move and to go. Very thoughtful. Ang laki na nung issue na buhay na mula sa kamatayan, pero pati maliit, inalala niya. Sabi niya, alisin ninyo yung mga balot at nang makapaglakad ng mahusay. Tanggalan ninyo ng takip sa muka na maskara ng mga patay dahil buhay siya. Pag inalis yung maskara nyo, ang lalabas yung totoo nyo mukha. Kung may mahal kayo sa buhay, mga kapatid, hayaan nyong lumabas yung totoo niyang mukha. Huwag nyo siyang piliting magbalat kayo, magkunwari, magpanggap, para siya lang mabango sa tingin ng iba. Kung ano siya, tanggapin nyo, mahalin nyo, alisin nyo yung maskara. Yun ang tunay na pag-ibig. Tinatanggap mo ng walang patakaran. Set your loved ones and set yourself free from grave clothes. Kung ano man ang ibig sabihin sa inyo nun. Set your loved ones and yourself free from needless ways and regulations and burdens that prevent freedom to life, that prevent freedom to get a life. Ang hamon ngayon, ilapit natin sa sarili, huwag muna iba isipin natin, what could be your grave clothes?
Ano mga napipilitan kayong isuot na mga nagpapahirap sa inyo para gumalaw? Hindi kayo makalaya. Hindi nyo magawa ang dapat gawin. Dead ones, hear the word of God. Rise from your death and come out of your tomb. Dapat ma-identify natin kung ano ang ating mga sarili-sariling libingan na pinagbabaunan natin sa ating mga sarili. Malayo sa liwanag, malayo sa buhay, malayo sa tunay na sigla. Take away the strips, the signs of death. Take away the limits. Take off the death mask and show your identity. You're fearfully and wonderfully made by God. You don't have to wear a mask. Now, family and friends of Lazarus, let him get a life. Nakita niyo ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, hindi lang eternal life. Sasabihin niyo, ay namatay na, kasama na ng Panginoon, hayaan niyo na, nanahimik na. Ba't pinabalik? Concern ng Panginoong Hesus sa ating buhay na walang hanggan, dun sa kabila. Pero concerned din siya sa buhay natin dito. Binuhay niya si Lazarus not into heaven, not into eternal life, but into this life. So you must also make your loved ones live this life. Kung ano ang buhay na meron siya, anong buhay na nakadakda para sa kanya, ano ang buhay na bagay at hiyang sa kanya, payagan niyo siyang mabuhay dito. Iba yung sa kabilang buhay, sa walang hanggan, pero habang narito, dapat buhay pa rin ang tao. At hindi lang sa mga mahal natin sa buhay, mga kapatid, kayo. Kung kayo si Lazarus, ginagawa niyo ba talaga yung gusto niyong gawin na hindi naman masama? Ba't di niyo gawin? O may mga tali-tali kayo, may mga takip-takip. Get your life. Life is a gift from God that must be enjoyed. Not only eternal after this, but life here and now. Lazarus fell and rose again. There are people around you who fall. Call them to life. Intercede for them so they will rise again. Yung mga nagkamali, mga nabigo, kung kailangan niyong patawarin para magkaroon sila uli ng buhay, patawarin niyo. Huwag niyong ibaon, ilibing dahil sa kaprasong sakit. Pagalingin. Pag may sakit, pinapagaling, hindi pinapatay. Ay, may sakit naman to, patayin na natin. Hindi. May sakit, pagalingin. May sakit ang mga relasyon nyo sa kapwa nyo, pagalingin nyo, huwag yung patayin. Kasi ang Diyos ay buhay. At ang mga nananalig sa Panginoon, binubuhay niya ang lahat ng kanyang mahawakan. Halaman, bubuhayin niya. Mga alaga niyang hayop, bubuhayin niya. Mga tao na nasa influence niya, binubuhay niya, binibigyan ng sigla, kahulugan, saya. Kasi ang Diyos ay buhay. So anong ginagawa niyo sa mga buhay niyo? Buhayin niyo ang inyong mga buhay. Walang basta matamlay na humihinga-hinga. Get a lively, beautiful, meaningful life. God wants that. Jesus wants that. And not only that, give your loved ones that gift. The freedom to move, the freedom to live. Salamat, Panginoon, sa mga paalala nyo. That like Lazarus, we can fall but we can rise because of your power and your love. Turuan niyo kami, Panginoon, na ano man ang namatay sa amin na magagandang ugali, buhayin namin. Ano man yung mga namatay na magagandang emosyon, buhayin namin. Ano mga namatay na mga relasyon, buhayin namin. At payagan namin ang mga mahal namin sa buhay na magkaroon din ng makahulugan na life on earth. Ituro niyo sa amin, Panginoon, kung paano, bagamat maikli ang buhay at maraming suliranin, paano ito magiging makabuluhan, maganda. Teach us to rise again for every fall that we've had.